Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence na ako. Ilalantad na ni BBM ang listahan ng mga korap na politiko na kinurap ang flood control projects. Sabi ng ilan, kasama ba dyan yung pinsan mo? Uy, grabe naman kayo. Ay, nako kabibig. Kung gagawin ito ni BBM ba, parang sabi ng iba, baka nagbabago na si BBM. Baka ito yung legacy na gusto niyang tawag dito, maging legacy niya sa taong bayan na kanyang solusyonan ang flood control projects. Weh, naniniwala naman kayo kay BBM? Ilang times na ba kayo nabudol? Talaga bang ilantad niya ang listahan? Talaga ba may listahan? Ang tanong, may listahan ba? Ang tanong ng netizen, kasama ba doon ang pinsan niyang si Martin Romualdez sa listahan? Kaya talaga kung ano-ano mga naisip niyo, alam niyo naman si Martin Romualdez ay talagang nagserbisyo, totoong nagserbisyo sa bayan ng Pilipino, lalo na sa kanyang constituent sa Leyte. Wag natin isali si Martin dyan, sabi ng mga supporters ni Martin Romualdez. Nako po, magkaalaman talaga yan. Kung totoong may listahan si BBM, baka matapos na lang kanyang termino ay hindi niya mailalantad ang listahan ng mga politikong korap na kinurap ang flood control projects. Sabi pa ni BBM, naaawa siya sa mga tao, habang bumibisita siya sa mga sa mga evacuation centers, may mga batang nakahiga, nagkasakit, tapos basta naaawa sa mga tao. Kaya sabi niya, hindi dapat ito mangyari. Kailangan ko ng ilantad. Alam mo pala kung sino yung mga korap, bakit hindi mo kinasuhan? Bakit hindi mo pinaimbestigahan? Ngayon na. Dapat ngayon na. Paimbestigahan mo na BBM kung talagang alam mo, kung talagang may listahan ka. So ito kabibig makinig tayo sa interview ni BBM kasama si Ivan Mayrina. Trending to nga kabibig, talagang madami ang excited na makinig itong si BBM na ito na kabibig, makinig tayo ito sa episode na ito, kasama si Ivan Mayrina, tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang babala laban sa korupsyon at katiwalaan sa flood control project. Let's listen. On your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak, Tama din naman. hindi kay non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion ang dami na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see and what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo. At nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa. Kung hindi bumaha, hindi mo malalaman na may kalukuhang ginagawa. Kung hindi bumaha, wala kang pakialam kung meron ba talagang nangyari sa mga pera ng taong bayan. Diba? Kung hindi ka nag-area viewing, hindi mo alam na niloloko ka pala ng mga politiko. Tapos yung malamang hindi na ito pwede. So, noong mga unang taon, okay lang sa iyo yung mga ginagawa nila. Hinayaan mo lang. Ngayon, madami na ang umiiyak, madami na ang nababahala, madami na ang galit tungkol sa flood control projects. Ngayon ka na nagsabing hindi na ito okay. Kailan bang maging okay ang hindi okay? Naku po. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit.
mabilis magkasakit, magkahawaan. Hindi natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Ilantad mo na. They know who they are. What if they don't know? So alam mo. So alam ni BBM. So kailan sila nagsimulang nag-corrupt BBM? So hinayaan mo lang. Kasi you said, they know who they are. So hinayaan mo pala. Nang kinurap nila ang budget for flood control projects. Naku, grabe ka naman, BBM. Alam mo pala, pero hinayaan mo lang. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry. So alam niya. So hinayaan niyang kurakutin ang pera ng taong bayan. Presidente siya. Dapat pag-upo niya, kung alam niya mga notorious tong mga taong ito, dapat sana ito yung unang pinaimbestigahan mo. Halak ka. But they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita. Agoy. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Akala ko alam mo na. Kasi sinabi mo, they know who they are. Tapos ngayon, hahanapin nyo pa kung sino yung mananagot. Naguguluhan yata ako Akala, let's continue. Meron dapat naman managot. Dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan. Yun lang. Sorry na lang. Hindi na kaalyado. Hanggang smile lang. Sorry. Nang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabot dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of all these projects. Well, wag daw po DPWH. What's your take on this? Hindi talaga. Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Meron na. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao. Yung tiga doon, barangay 1, 2, 3. Sabi, tiga namin yun. Wala naman kami nakitang ganito. Isumbong nila. So that applies to anything. To all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong dyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Ipaalam mo yan. Ipaalam mo. Kasi si Senator Ping Lacson may listahan 67 yata and more kongresista na kontratista. Ipaalam mo, BBM. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sabihin natin, saan napunta yung pundong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyo yan, na i-audit ito mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Two things, sir. One, this early, Senate President Cheese is saying na
hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Ano hong masasabi niyo rito? He's right. Let's remember ko ano yung sinabi ko dun sa Suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano, trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa at hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. So, kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yeah. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo? Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find it. I'm sure we will find the way. Maganda. At least, di ba? So, ito kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Uy, grabe ang mga komento ha. Huwag kang tumawa para naman maniwala kami kahit 1%. Yung mga komento ng ating mga netizen. Ganyan ang leader, hindi natatakot magsalita laban sa mali. Sa bawat salita mo, BBM, may dalawang liwanag sa bayan. Uy, ano ba naman itong mga komento? Maganda ha. Wala nang atrasan sa laban kontra katiwalian. Yan, mahalaga talaga ang transparency. Salute kami sa iyo, PBBM, pero ilabas mo na ang listahan. Ito pa, this kind of leadership ang kailangan. Ilabas mo na ang listahan para malaman natin kung sino itong mga corrupt na opisyal. Nako po, malaking tulong talaga ito dahil mawawala na ang korupsyon sa ating pamahalaan. Mababawasan na ng unti-unti. Walang takot magsabi si BBM, iba talaga pag may malasakit sa bayan. So yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaction ni BBM na meron siyang listahan pala. Ilabas mo na yan, BBM. Ilabas mo na ang listahan para magkaalaman talaga. Huwag yung puro salita kasi puro ka lang salita, hindi namin mararamdaman. So kailangang ilabas mo ang listahan para magkaalaman at malaman namin kung sino itong mga corrupt na mga opisyal. Meron bang mga corrupt na opisyal sa listahan ni BBM? Yan ang malaking tanong natin mga kabibig. Okay? So yun lang muna kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe talaga. Okay? May mga komento naman din sila Marcoleta tungkol sa flood control project. Hanapin natin kabibig ha. Flood control project. Flood control projects ni Marcoleta. Nako, si Marcoleta pa naman ang Blue Ribbon Chairman. Nako, paano kaya lang lulusutan? Pero sabi ni BBM, independent daw ang magsisiyasat tungkol dito. Tingnan natin mga kabibig kung totoo kaya ito, di ba? Excited din ang mga tao na malalaman din natin. Ito yung komento kay ni Marcoleta tungkol sa flood control projects. Sabi na iba, simulan mo na Marcoleta para magkaalaman na ito. Sabi niya, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito. Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo.
Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Kaya Dapat pala ang... Dapat kasi, Nasaan ang hiya ninyo? kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. pagsasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain ko kayo sa kalaban. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador... nahuli ka, sisipain kita. Kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama niyong senador, shameless hypocrites daw po. Yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa SONA, yung Oo. nagtayuan. Yes! Hindi mo man nakita yun. Nung sinabi niya yun, Oo. parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Oo. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Aha. Dalawang Tumayo katabi na niya, rin. kontraktor tumayo rin. Napatay. Ibang ahon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Oo. Di ba? Big Boss sabi niya, Sen eh. Yun kami, Big. Ang reaksyon ni Senator Marcoleta hinggil sa mga tumayo. Ay, ewan ko, ba't yung iba nahiya. So yun po, umpisahan mo, investigasyon. Marcoleta, wag puro dada. Anak ko, umpisahan talaga ni Marcoleta yan. Mag-wait lang kayo ng proper time. Yun po, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.